Dominant Protector. Credit to the author. 3,321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alinsunod din ito sa mga chismis na narinig ni Terence noon na nagawa niyang pumatay ng isang practitioner na may mas mababang katayuan sa ilang segundo. Hindi kaya may tinatago si Terence noong nasa ibang bansa siya. Sumimangot si Patriarch Charlie. Mukhang masama ang ginawa niya. Itinuring niya na ang mga taong iyon na nagpunta upang manggulo para sa dilaw na sekta ng tagsibol na may dugo ay may nalaman. Kung hindi katakataka na ang mga taong ito ay hindi naghanap ng gulo kay Terence, hindi sila nang ahas. Siya ay may katangahang nagpadala ng mga tao sa madilim na palasyo, ngunit sa huli, sila ay patay o baldado, at wala siyang paraan upang ipaghiganti ang kanyang disipulo. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ba nito ay may kakayahan pa rin si Terence na pumatay ng mga high-level practitioner sa ilang segundo? Tanong ni Patriarch Charlie na nakakunot ang noo. Oo, Master. Medyo nalungkot si Little Four, ang mga sugat namin ni Wilbur. Magpagaling ka muna, mag-iisip ako ng paraan. Sinabi ni Ninuno Charlie sa Little Four at Little Five na maging mahinahon. Sa totoo lang, sinasabi niya lang. Kung may paraan siya, matagal nang gumaling si Lowell. Hindi niya kailangang makipagtalo kay Terence para mailigtas ang Lowell. Hindi lamang nasugatan ang Little 11, ngunit inalis din ni Terence ang banal na sandata ng bata. Oo, Master. Bagamat alam nilang kakaunti na lang ang pag-asa na gumaling, at ganoon din ang mga pinsala ni Ancestor Tristan noon at hindi pa siya gumagaling, lalo pa silang dalawa, may pag-asa pa rin sila na makakaisip ng solusyon si Ninuno Charlie. Pagkaalis ng Little Four at Little Five, bumantong hininga si Patriarch Charlie. Harry, ano sa tingin mo dito? Biyenan, tila sinusubukan tayong linlangan ng Overseas Cultivators Association. Hindi ba ito kasinungalingan? Malaki ang natamo natin, hindi natin siya mabitawan. Alam ni Harry na wala na siyang magagawa kay Terence, kaya bumaling siya sa Overseas Practitioners Association. Harry, hindi mo alam ang tungkol sa relasyon ko sa ulo ng bala. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Pagkatapos kumalma, naramdaman ni Patriarch Charlie na ang ulo ng bala ay wala siyang dahilan para magsinungaling sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sila ay magkapatid at walang anumang malalaking alitan. Natigilan si Harry. Milton ang apelyido ni Donald, at gayon din ang apelyido ng nakatatandang Charlie. Kahit na hindi niya alam ang tunay na pangalan ng matanda, alam niya ang tunay na pangalan ng Little 11, siya si Mickey. Kaya naman, nahulaan niya na ang elder ay kamag-anak ng presidente ng Overseas Cultivators Association, Donald. Patriarch Charlie ang tawag sa akin ng iba. Sa katunayan, Submarine ang tunay kong pangalan. Iyon ay medyo kakaibang pangalan, nakangiting sabi ni Patriarch Charlie. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko karaniwang sinasabi sa iba. Hindi alam ni Harry kung ano ang sasabihin matapos marinig ang pangalan. Nuclear submarine, nuclear warhead, maaaring magkapatid ang dalawa. Ito ay tila napaka-posible. Donald is my younger brother, my biological younger brother, kaya hindi siya dapat nagsisinungaling sa akin. Something must have gone wrong in between. Marahil si Terence ay hindi sanay sa kapaligiran sa ibang bansa at hindi niya magagamit ang kanyang lakas. Ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay. Tulad ng inaasahan. Ngunit ang bagay na ito ni Terence. Hindi ko talaga alam, posible ang sinasabi mo. Narinig ko na kailangang magbayad ni Terence ng isang presyo para sa pagpatay sa isang mataas na antas na practitioner sa ilang segundo. Natatakot ako na hindi niya naabot ang mga kinakailangang kondisyon noong nasa ibang bansa siya. May sense ang sinabi mo. Oo. Tumango si Patriarch Charlie at sinabing, tatawagan ko muna si Bullethead. Dahil dyan, hindi iniwasan ng ninuno ng Charlie si Harry at dinial ang numero ng Bullethead. Bullet, kamusta ang mga sugat mo? Anong problema? Tanong ni Patriarch Charlie pagkatapos kunin ang tawag. Kuya, maayos pa rin ang mga sugat ko. Bagamat pareho kaming nasugatan ng mga taga-Red Conch, hindi naman masyadong malala ang mga pinsala. Makaka-recover kami.
Kuya, tinawagan mo ako tungkol kay Terence. May balita na ba? Sabi niya Dan. Bullet, may balita ako kay Terence. Pinilit ko siyang umalis sa paglipat na iyon, ngunit iba talaga ang resulta. Napabuntong hininga si Patriarch Charlie at ikinwento ang nangyari kay Donald. Ano? Ganon kalakas si Terence. Kaya ba niyang pumatay ng Sky-class late phase peak sa ilang segundo lang? Pero, bakit siya tumakas noong nasa ibang bansa siya? Gulat na tanong niya sa bala. Bakit ganon? Ewan ko dyan. Tinawagan kita para tanungin kung may problema ba si Terence sa ibang bansa. Halimbawa, nasugatan ka ba o sa ibang dahilan? Bullet, sabi ni Patriarch Charlie. Pag-isipan mong mabuti. Mayroon bang espesyal tungkol dito? Naniniwala ako sa iyo. Bullet siya sa noo ay bumuhos sa malamig na pawis, at nakaramdam siya ng matagal na takot. Patay na sana si Troy kung walang problema si Terence. Maari pa niyang tapusin ang mga ito kung parehong nasugatan ang ulo ng bala at ang general manager mula sa mga pulang kabibe. Ngunit hindi yun ginawa ni Terence, ibig sabihin ay may espesyal na dahilan kung bakit hindi niya ginawa iyon. Ano iyon? Biglang may naisip siyang bullet head at mabilis na sinabi, Kuya, naalala ko na ngayon noong nasa ibang bansa si Terence, hindi siya Sky-class mid-phase, siya ay Sky-class early phase peak. Kakasabi mo lang na Sky-class mid-phase na siya ngayon, kaya dapat nakalusot siya sa panahong ito. I have a guess. Anong haka-haka? Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Patriarch Charlie. Dahil ba noong nasa ibang bansa si Terence, malapit na siyang makalusot, kaya hindi siya naglakas loob na mag-overdraw ng kanyang lakas para gamitin ang malalaking galaw na iyon, natatakot na maapektuhan ang kanyang pambihirang tagumpay. Kaya naman siya hinabol namin, at nagtago sa kung saan para mag-level up. Ngayong nakalusot na siya, matapang na siyang gumamit ng malalaking galaw, sa tingin ko, para sa mga big moves na nabanggit ko. Ito ay posible. Kung tutuusin, medyo masyadong katawa-tawa. Pag-analyze niya ni Bullet. Parang may sense ang sinabi mo. Tumango si Patriarch Charlie bilang pagsang-ayon. Karamihan sa mga cultivator ay pipiliin na pumunta sa pag-iisa bago masira at hindi gamitin ang kanilang chi upang i-activate ang kanilang mga ultimate moves. Malinaw na isa si Terence sa kanila. Kuya, natutuwa akong hindi ko siya hinabol noon. Kung hindi, kung naasar si Terence, baka patay na ang Celestial Ancestor. Bullethead na sabi niya sa takot. Oo, hindi mo maiisip si Terence na may common sense. Sige. Naiintindihan ko, tumutok ka lang sa pagbawi. Huwag kang mag-alala sa side ni Terence, may iisipin ako. Sabi ni Patriarch Charlie. 3,322. Sige kuya. Kahit na walang sinabi ang ninuno ng Charlie, hindi na binalak ni Donald na maghanap ng gulo kay Terence. Kung tutuusin, hindi niya akalain na ang Overseas Cultivators Association ang kalaban ni Terence. Hindi ba siya maghahanap ng kamatayan kung pupunta siya? Pagkatapos tapusin ang tawag, tumingin siya kay Harry at sinabing, narinig mo na. Baka nagkakamali tayong lahat. Ang Blood-clad Yellow Spring Sect ay isang smokescreen lamang na inilabas ni Terence. Marahil, bago siya pumunta sa ibang bansa, si Terence ay mayroon ng mga senyales ng tagumpay, kaya ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas at chi gamit ang kanyang martial skills. Kaya naman kinuha niya ang Blood-clad Yellow Spring Sect bilang isang manlalaban. Ngunit sa katunayan, may kakayahan pa rin si Terence na pumatay ng mga high-level cultivator sa ilang segundo. Tumango si Harry matapos itong marinig. Ang kanyang mukha ay kumislap na may hindi pagkakasundo na tingin, Biyenan, sa palagay ko ay hindi na natin hahayaang mabuhay pa itong si Terence, mapapatay na niya ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo ngayon, kaya pagdating ng panahon, ibig bang sabihin nito ay mapapatay ka rin niya. Sa oras na iyon, sino sa buong mundo ng pagsasanay ang makakalaban kay Terence? Hindi ba niya kayang pumatay sa akin, sino man ang gusto niya? Hindi masama. Tumango rin si Patriarch Charlie na may tame time na ekspresyon. Terence, oras na para tanggalin siya. Kung hindi, magiging malaking problema siya sa hinaharap. Biyenan, bakit hindi ko simulan ang paghahanda ng Ultimate Chi Gathering Peel?
Sa kasalukuyang lakas ni Terence, interesado pa rin siya sa bagay na ito, ngunit kapag lumakas na siya, hindi na niya kakailanganin ang pill na ito. Hindi natin siya mapapatay kahit na gusto natin. Iminungkahi ni Harry. Sige, kung gayon, simulan mo nang maghanda para pinuhin ito. Mukhang ito lang ang paraan kahit kailangan nating saktan si Boss Bale, kailangan nating tanggalin si Terence. Kung hindi, magiging malaking problema siya. Nag-isip sandali si Patriarch Charlie bago tumango at nagsalita ng may determinasyon. Yes, sir. I'll go and prepare the materials for the refinement now. Tuwang-tuwa si Harry. Sa wakas ay pumayag ang ninuno ng Charlie na gamitin ang pinakahuling hakbang na ito upang patayin si Terence. Sa pagkakataong ito, kinain ni Terence ang Ultimate Chi Gathering Pill. Tingnan natin kung makakaligtas siya. O tama, kailangan mong ilihim ang usapan ng Munting Sol at ng iba pa. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kung alam ni Boss Bale na si Terence ang pinupuntirya natin, hindi na natin siya mabibigyan ng pills. Paalala ng ninuno ng Charlie. Naiintindihan ko. Tumango si Harry. Broken barf broken barf broken barf broken barf broken bar. Nabawi na ni Terence ang kanyang dalisay na chi sa ngayon, at sinabi niya kay Cheryl na tawagan ang Grand Elder sa kanyang silid. Young Hero Linford, tumawag ka. Ang Grand Elder ay nagpakita sa harap ni Terence ng may paggalang, kasing magalang siya. Grand Elder, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dahil sinabi na ni Cheryl, pagagalinggan kita. Mahinang sabi ni Terence. Haha, kung gayon kailangan kong magpasalamat sa batang bayani Linford. Ngunit, Linford Young Hero, asawa ka ni Cheryl, kaya miyembro ka rin ng Dark Palace, kaya hindi na ako magsasabi ng mga magagalang na salita. Isa rin akong sundalo sa ilalim ng Cheryl, at magiging mabuti para sa Dark Palace kung mabawi ko ang aking lakas. Ang Grand Elder ay naging subordinate ni Cheryl sa isang kisap mata, at si Terence ay hindi nakaimik. Grand Elder, huwag na nating pag-usapan ito. Alam nating lahat kung anong klaseng tao ka noon at kung ano ang relasyon ko sa Dark Palace. Kung hindi dahil kay Cheryl, hindi na ako kumibo. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, hindi na abala sa mga papuri ng Grand Elder. Haha, mabuti. Ang Grand Elder ay tumawa ng awkward, Young Hero Linford, ano ang kailangan mong gawin ko ngayon? Wala kang kailangang gawin, maghintay ka lang. Dahil doon, inabot ni Terence at kinuha ang pulso ng Grand Elder. Sinimulan niyang i-channel ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery at sinimulan niyang pagalingin ang Grand Elder. Si Terence ay naging mas pamilyar sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery, na lubos na nabawasan ang oras ng pagpapagaling. Ang pinsala ng Grand Elder ay wala kay Terence, at ang antas ng pinsalang ito ay maaaring gumaling sa loob ng 1 oras o higit pa. Gayunpaman, habang umiikot ang sining ng practitioner ni Terence, nagulat siya nang makitang malapit nang matapos ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Hindi kaya malapit na siyang makapasok sa ika-4 yugto. Kung iyon ang kaso, maaaring bumalik si Terence sa West Star Village at buksan ang ika-4 na pintong bato. Ano kaya ang nasa loob? Inaasahan ito ni Terence. Ang sining ng Dragon Mastery ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paglusob noon, ngunit nang si Terence ay malapit ng sumuko, ito ay bumagsak. May kaugnayan kaya ito sa kanyang sariling tagumpay. Maaari lamang itong may ugnay ni Terence ang pagtaas ng kanyang lakas ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay maaaring mag-imbak ng mas maraming chi. Ito ba ang dahilan ng pambihirang tagumpay ng sining ng Dragon Mastery? Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Terence. Hindi niya akalain na ang pagpapagaling sa Grand Elder ang tamang desisyon. Kung minsan, ang paggawa ng mabuting gawa ay maghahatid sa kanya ng hindi inaasahang gantimpala. Hindi inisip ni Terence na ang depresyon mula sa pagtakbo para sa kanyang buhay ay magdadala ng napakaraming magagandang bagay bilang kapalit. Hindi lamang tumaas ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang sining ng Dragon Mastery ay malapit na ring umabot sa Stage 3 Full Circle. Matapos mabilis na pagalingin ang mga sugat ng Grand Elder, nagpasya si Terence na i-level up ang kanyang sining dito. Sa totoo lang, hindi nagsasanay si Terence sa Jade Space sa buong oras na ito.
Masyado siyang maraming bagay na dapat gawin, at nadagdagan din ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga elixir. Pinabayaan niya ang pinakapangunahing paraan upang mag-level up, ngunit dahil ang pag-awit ay nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak, hindi ito hahayaan ni Terence sa pagkakataong ito. Mabilis na kumalat ang balita sa sinaunang mundo. Kahit na tumahimik sina Patriarch Charlie at Harry, maraming disipulo sa madilim na palasyo ang nakakita sa nangyari. Hindi mo maaaring hilingin sa kanila na ilihim ito, at sa katunayan, hindi nila kailangan ni Terence na ilihim ito. Gusto niyang gamitin ang mga taong ito para palaganapin ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi nagtagal bago malaman ng mga tao sa sinaunang antas na nagbalik na si Terence, at na ipinakawalo niya ang kanyang kapangyarihan sa madilim na palasyo, na pumatay sa isang Sky-class late phase peak at nasugatan ang dalawa pang Sky-class masters. Gayunpaman, ito ay panig lamang ng disipulo ng Dark Palace sa kwento, walang nakakaalam kung ito ay na-verify o hindi. Pagkatapos ng lahat, walang nakarinig tungkol sa sinaunang antas ng robbery gang dati, at ang bagong gang na ito ay nawala lamang pagkatapos lumitaw ang madilim na palasyo. Walang nakakaalam kung may grupo o wala, at kaya ito ay maaaring isang kasinungalingan na ginawa ng Dark Palace para palakasin ang reputasyon ni Terence. 3,323. Sino ang hindi nakakaalam sa relasyon ni Terence at Cheryl, ang pinuno ng Dark Palace? Kaya walang masama sa pagtulong ni Cheryl kay Terence. Siyempre, ang tatlong matandang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring Sect ang pinakanagulat. Sumasakit ang ulo nila kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang pagtulong pagkabalik ni Terence. Bagamat sinusuportahan sila ni Donovan, hindi nila ito maipaliwanag kay Terence. Ayaw ni Donovan na sabihin ito ng mga elder ng sekta kay Terence, kaya wala na silang dahilan para tulungan pa si Terence. Nabagabag sila ng makarinig sila ng nakakagulat na balita na patay ni Terence ang isang Sky-class late phase peak sa ilang segundo at nasugatan ng dalawang Sky-class late phase peak masters. Posible ba iyon? Ang tatlong matandang ninuno ng Yellow Spring Sect ay may katulad na mga pag-iisip gaya ng iba. Sila ang tunay na nakauunawa sa lakas ni Terence, kaya agad nila itong tinawag. Mr. Terence, ako ang masasamang matandang master ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Matapos kunin ng malagim na ninuno ang telepono, diretsyong sinabi niya, nagkaroon ng bulong-bulungan nitong ilang araw sinasabing nakapatay ka ng Sky-class late phase peak at nasugatan ang dalawa sa kanila. Totoo ba ito? Totoo, hindi ito itinago ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay nagpapakita ng sapat na kabaitan sa lahat ng oras na ito. Hindi na niya kailangang magsinungaling sa kanila. At saka, gusto niyang ipakalat ang balita. Oh, Mr. Terence, ganito na po kayo kalakas. Nagtatakang tanong ng malagim na ninuno. Ganito nag-level up na naman ako Sky-class mid-phase na ako ngayon, at magagamit ko na ang secret arts ko para patayin ang Sky-class late phase peak sa loob ng ilang segundo. Sabi ni Terence. Nakikita ko. Nakahinga ng maluwag ang Grandmaster matapos marinig ang kumpirmasyon ni Terence. Alam niyang hindi magsisinungaling si Terence. Kung sinabi iyan ni Terence, buo ang tiwala niya. Sinabi ng Grandmaster, nga pala, noong wala ka, ang pamilyang Dorian, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at ang Black Horse Gang ay magkasamang lumapit sa akin. Nalaman nila na pinatay namin ang mga taong iyon, ngunit naisip nila na ikaw ang kumuha sa amin. Oh, may gulo ba sila sayo? Medyo nakaramdam ng paumanhin si Terence tungkol dito. Bagamat ginagawa ito ng Blood-clad Yellow Spring Sect para sa misyon, tinulungan pa rin siya ng mga ito pagkatapos ng lahat. Kung hindi niya ipagkalat ang balita, hindi magiging madali para sa kanila na imbestigahan ang dugong Yellow Spring Sect pagkatapos niyang patayin ang mga taong ito sa loob ng ilang segundo. Ito ay naayos na, ngunit kailangan nating panatilihin ang isang mababang profile sa ngayon. Ngunit natatakot ako na ikaw ang kanilang susundan sa halip na kami, sabi ng malagim na patriarka. Alam ko, okay lang. Salamat sa paalala. Sabi ni Terence. Sige, yun lang muna. Ayaw magsalita ng masyadong matanda, may ilang koneksyon na hindi alam ni Terence, pagkatapos ng lahat, at wala siyang masabi.
Gayunpaman, nagulat si Terence, maging ang pamilyang Dorian, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, o ang Black Horse, lahat sila ay piniling manahimik. Hindi sila pumunta para manggulo kay Terence dahil hindi talaga nila alam kung ano ang plano ni Terence. Bumalik si Terence. At agad niyang pinatay ang isang Sky-class late phase peak. Kahit na marami pa rin sa kanila ang naghihinala, hindi sila bobo sa pagkakataong ito. Natakot pa rin sila nang gumawa sila ng gulo para sa Yellow Spring Sect, ngunit ngayong bumalik na si Terence, hindi sila nang ahas na gawin iyon. Paano kung talagang may lakas si Terence na patayin ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo? Kung gayon, magagawa ba nitong agad na pumatay ng isang eksperto sa ganap na antas? Ang lahat ng ito ay hindi alam, kaya ang mga taong ito ay nanatiling tahimik sa parehong oras. Sa mga araw na ito, handa na ang Grade 2 Automatic Medicine Cauldron ni Jasmine at ipinapadala na sa Trade Association ng practitioner para sa bidding. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-alala si Harry. Ang Sky Elixir Sect lang ang nakakagawa ng Tier 2 Medicine Cauldrons, kaya kahit gaano pa kahusay ang pagbebenta ng mga cauldrons ni Terence, kakailanganin pa rin nila ang mga hilaw na materyales. Hanggat hindi pumayag si Harry, wala na silang materyales. Kaya nagpaplano si Harry na kumita mula sa mga hilaw na materyales, kunin ang bahagi ng mga kita nang hindi nababahala na maaapektuhan nito ang kanyang negosyo. Pagkatapos ng lahat, ang pangangailangan para sa Tier 1 at Tier 2 na automatikong mga kaldero ng gamot ay iba. Kung ikukumpara sa isang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron, sinumang may Fire Attribute Physique ay maaaring maging Grade 1 Alchemist pagkatapos ng ilang pagsasanay at pag-aaral na kontrolin ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Ang mga kondisyon ng pagpapatakbo ng isang Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron ay bahagyang mas hinihingi. Una sa lahat, ang mga half-baked na alchemist na iyon ay kulang sa elemento ng kahoy sa kanilang mga katawan, at napakahirap para sa kanila na maging isang pangalawang klaseng alchemist. Hindi sila Jenny, at wala rin silang tulong ni Terence. Halos zero ang posibilidad na maging pangalawang klase silang alchemist. Sa makatuwid, ang target nitong automatic Grade 2 Medicinal Cauldron ay ang mga tunay na alchemist. Ang alchemist na ito ay maaaring isang tao na kakatungtong lang sa Grade 2 mula sa Grade 1 o isang mature Grade 2 alchemist. Sa anumang kaso, hanggat siya ay isang Grade 2 alchemist, maaari siyang gumamit ng Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron. Gayunpaman, ang demand ay magiging mas mababa ng kaunti ang 30 automatikong kaldero na ito ay sapat na upang masakop ang lahat ng mga refiner. Kahit na wala silang sapat, hindi sila magkukulang ng marami. Hindi inaasahan ni Harry. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakita ng tapos na produkto ng 2 tier na automatikong kaldero na ito. Narinig lang niya ang tungkol sa kung gaano sila kalakas at kung anong uri ng mga table tasks ang maaari nilang gawin. Sa ganang kanya, ang Tier 2 automatic cauldrons na ito ay dapat nakapareho ng Tier 1 automatic cauldrons. Hanggat sila ay isang refiner, maaari nilang gamitin ang mga ito. Dapat mataas ang benta. At kaya, upang kumita mula dito, itinigil ni Harry ang supply ng gamot sa ikalawang baitang mula sa merkado pagkatapos na ibigay ng kanang kamay na tiger kay Terence ang kanyang kaldero. Ang layunin niya ay itago ang mga ito at ibenta kay Terence sa mataas na presyo. Dagdag pa, nag-aalala si Harry na hindi siya kikita kung hindi matugunan ng supply ang demand, kaya naghanda siya ng isang batch ng second-grade cauldrons para ibenta kay Terence sa mataas na presyo. Magandang ideya iyan, Harry. Tumango si Patriarch Charlie bilang pagsang-ayon. Papatayin natin si Terence, ngunit bago siya mamatay, pipigayin natin ang lahat ng halaga niya. Sa tulong nitong Grade 2 Medicine Cauldron, maaari tayong kumita ng kayamanan. Ibinebenta din ang Grade 1 Smart Medicine Cauldron ng Sky Elixir Sect, at ang mga function nito ay maihahambing sa Automatic Medicine Cauldron ni Terence. Gayunpaman, habang ang merkado ay umaabot sa saturation, ang presyo ay patuloy na bumaba mula sa unang pagmamadali. Dahil dito, nakaramdam din ng panganib sina Patriarch Charlie at Harry. 3,324. Ang dalawang taong ito ay hindi pinutol upang magnegosyo.
Ang isa sa kanila ay nakatuon sa pagsasaliksik ng mga bagay na may kaugnayan sa paglilinang at pamana, habang ang isa ay palihim na tao. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay bulag na sumunod sa uso at hindi alam kung paano mahulaan ang merkado. Gumastos sila ng maraming pagsisikap upang makuha ang teknikal na plano para sa Grade 1 na automatikong medicinal cauldron, ngunit ang dami ng benta ay unti-unting bumababa. Katulad ng bahay kang noon, umasa sila sa monopolyo ng merkado para yumaman. Kapag nataman ang merkado, mawawala sa kanila ang lahat. Ito ay pareho kay Harry ngayon. Si Jasmine ay maaaring hindi niya kalaban sa mga ideya, ngunit sa negosyo, kahit 10 Harry ay hindi ito magagawa. Kaya naman, matapos makita ng dalawa ang suliranin, itinoon nila ang kanilang paningin sa Grade 2 automatic medicinal cauldrons na hindi pa naibebenta sa merkado. Umaasa silang kikita sila sa pamamagitan ng supply ng raw materials para sa Grade 2 automatic medicinal cauldrons. Gayunpaman, hindi nila naisip kung gaano kalaki ang market para sa Grade 2 na automatikong medicinal cauldron na ito. O sa halip, nagkamali silang dalawa at naisip na ang Grade 2 automatic medicinal cauldron ay kapareho ng Grade 1 automatic medicinal cauldron. Napakababa ng threshold para sa paggamit, at maaaring gamitin ito ng sinuman. Sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ng surge sa mga benta. Kung gayon, dapat ba nating gamitin ang perang kinita natin mula sa Grade 1 intelligent medicinal cauldrons para mas produce ang Grade 2 medicinal cauldrons? Tanong ni Harry. Tama. Pagdating ng panahon, hindi maiiwasan ang paggawa ng Tier 2 automatic medicinal cauldrons ang mga hilaw na materyales natin. Oo. Tumango si Patriarch Charlie. Dahil hindi tayo kumita ng pera mula sa produksyon at pagbebenta ng Grade 2 automatic cauldrons, kailangan nating humawak sa merkado para sa mga hilaw na materyales. Sinong nagsabing hindi natin ito maibebenta? Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay, na nasisiyahan sa kanyang sarili, biyenan, kami ang supplier ng mga hilaw na materyales. Magagamit namin ito bilang bargaining chip para makipag-ayos kay Terence. Kakailanganin niyang ibigay sa amin ang ilan sa mga Grade 2 automatic cauldrons na ginawa niya para ibenta sa mababang presyo. Sa ganitong paraan, maaari naming direktang itatak ito bilang aming makalangit na elixir sa merkado, ipaisip sa aming mga customer na wala kaming anumang mga follow-up na produkto at teknikal na suporta. Oh! Magandang ideya iyan, isa kang business genius, di ba, Harry? Nadama ng ninuno ng Charlie na may katuturan ito, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa negosyo sa sekular na mundo at hindi niya alam na isa ito sa mga pinakakaraniwang paraan ng pagnenegosyo. Hindi ito nangangailangan ng anumang utak sa negosyo dahil makikita ito kahit saan sa merkado, ngunit ito ay isang henyo sa negosyo pagdating kay Harry. Haha, maliit na pakulo lang. Sabi ni Harry, ngunit mukhang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Ikaw na ang bahala sa pag-follow up dito. Tungkol naman sa Extreme Chi Gathering Pill, kailangan nating magmadali at ilabas ito para kainin ng batang Terence na iyon. Sabi ni Patriarch Charlie. Huwag kang mag-alala, biyenan. Tumango si Harry. Ngunit ang hindi inaasahan ni Harry ay na kahit na nakagawa na siya ng ilang daang Tier 2 cauldrons, ni Terence o Jasmine ay hindi nagpahayag ng kanilang interes na bumili ng isa. Nagsisimula ng i-auction ang mga automatikong kaldero ng gamot sa ikalawang baitang ng Cultivator Trade Association, at ang bilang ay unti-unting lumiliit. Ang mga sekta na bumili sa kanila ay may magagandang review, ngunit si Jasmine ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na bumili ng higit pa. Alam ni Harry na si Jasmine ay mayroon lamang 30 Grade 2 cauldrons mula sa Right Coiled Tiger. Wala na siya. Malapit na silang mabenta, kaya bakit wala man lang balita? Hindi kaya sinasadya niya ang pagiging low profile para hindi siya magtaas ng presyo. Gayunpaman, nang 10 na lang ang natitira sa automatic Grade 2 cauldrons, ni Terence o Jasmine ay hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Ito ang nagpagulo kay Harry. Paano niya nagawang magnegosyo ng ganito? 10 na lang ang natitira sa inventaryo. Kung hindi ka nag-restock, ayaw mo bang magnegosyo? Bukod dito, kakailanganin ng isang tiyak na tagal ng oras upang magawa ito, tama ba?
Imposibleng sabihin na binili mo ang mga hilaw na materyales at agad itong ginawa. Sa tingin mo ba ito ay isang automatikong linya ng produksyon? Gayunpaman, ang paggawa ng Grade 2 automatic medicinal cauldrons lahat ay nangangailangan ng manual production. Biyenan, ano sa palagay mo ang sinusubukang gawin ni Terence? Sinusubukan ba niyang gumawa ng one-shot deal at hindi ibenta ito sa hinaharap? Hindi na nakayanan ni Harry at hinanap ang ninuno ni Charlie. Si Patriarch Charlie ay hindi kasing kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pananalapi gaya ni Harry, kaya siya ay natulala. Harry, hindi magiging napakahirap gumawa ng mga automatikong kaldero na ito. Hindi titigil si Terence sa pagbebenta nito, di ba? I don't think so. Mahirap likhain ang bagay na ito, pero kumikita pa rin ito. Sapat na ang perang ito para kay Terence para makapagtayo ng orphanage o kung ano paman. Hindi siya susuko. Umiling si Harry, nag-aalala lang ako na si Terence ay gagawa ng sarili niyang gamot sa grade 2, o bibilhin ito sa iba pang mapagkukunan. Kung gayon hindi na natin maibebenta ang ating gamot sa grade 2. Imposible iyon. Hindi ganoon kahirap gumawa ng second-class cauldron basta ito ay isang Sky-class Golden Class 3rd level refiner, magagawa nila ito. Pero ilang Sky-class Golden Class 3rd level refiner ang nandoon. Bukod dito, marami sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng Grade 2 cauldron na ito ay eksklusibong kinokontrol ng ating Sky Elixir sect. Nagmula sila sa gilid ng 5 kasamaan na Savage Lands, at walang paraan para makuha sila ng ibang mga sekta. Si Terence ba, o si Jenny? O Boss Bale? Kahit kaya nilang pinuhin ito, mahahanap ba nila ang mga materyales? Totoo iyon, malamang na sinusubukan ni Terence na magpalabas. Tumunog ang telepono ni Harry pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Tiningnan niya ito ay ang kanyang kuya Polong. Ang hidden house na pinag-aalinlangan mo ngayon dahil sa lakas ni Terence. Hindi sila naglakas loob na ibunyag ang impormasyon ni Terence, ngunit hindi nag-alala si Polong. Tinawagan niya kaagad si Harry pagkakuha niya ng balita. Anong problema kuya? Tanong ni Harry matapos kunin ang tawag. Harry, may kailangan kang pakinggan. Kakatawag lang ni Terence kay Pancho, nagtatanong kung bahay mayroon ka pang second class na kaldero. Gusto ni Terence na bigyan sila ng ilan, ngunit wala nang natira si Pancho, kaya nangako siyang tutulungan siyang mag-isip ng paraan para mag-ipit ng 1 o 2. Sabi ni Polong. Ano? Nag-aalala pa rin si Harry nang marinig niya ang magandang balita. Hinampis niya ang kanyang hita at tuwang-tuwang sinabing, ang galing, ang galing. Kuya, napakahalaga ng impormasyon mo. Huwag kang mag-alala, kung may anumang benepisyo sa hinaharap, tiyak na hindi ka maiiwan. Haha, kapamilya tayo, bahay kang lagi mong tahanan. Nakangiting sabi ni Polong. 3,325. Sige, tingnan ko kung may magagawa pa ang Sky Elixir sect sa Mortal World after a while. I'll let you do it then. Si Harry ay may kumpiyansa na gawin ito ngayon. Siya ang manugang ng Charlie Patriarch. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makakuha ng ilang mga proyekto para sa bahay kang, hindi pa banggitin na si Polong ay gumawa ng isang mahusay na trabaho sa oras na ito. Matapos ibaba ang tawag, hindi niya pinagalitan si Harry sa pagbibigay ng benepisyo sa bahay kang dahil narinig niya ang sinabi ni Polong sa telepono. Nagsisimula nang bumili si Terence ng higit pang second grade cauldrons. Gayunpaman, hindi pumunta si Terence sa Sky Elixir sect o sa 5-element sect para bilhin ito. Sa halip, pumunta siya sa kanang Pancho. Haha, itong si Terence, bakit hindi niya iniisip kung saang bahay ka kumukuha ng mga second class na kaldero nila? Sila ay ibinibigay ng Sky Elixir sect. Basta makuha natin ang pinagmulan, gaano man kalakas si Terence, gaano man kalawak ang kanyang mga koneksyon, magiging walang kabuluhan ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Patriarch Charlie nang marinig niya ang balita. Sa makatuwid, pagkatapos uminom ng mga pampakalma na table tasks, sina Patriarch na sina Charlie at Harry ay nagsimulang gumawa ng mga grade 2 cauldrons. Para sa kanila, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para magmanapulya at kumita ng kayamanan. Paano nila ito hahayaan?
Gayunpaman, sa pagtatapos ng pagbebenta, kapag mayroon na lamang 3 Grade 2 automatic medicinal cauldrons na natitira, ang Cultivator Trade Association ay nag-anunsyo sa publiko na ito ang huling 3 Grade 2 automatic medicinal cauldrons na na-auction. Mula ngayon, ang ganitong uri ng automatic Grade 2 medicinal cauldron ay wala na sa merkado. Ang 3 automatic Grade 2 medicinal cauldrons na ito ay ibibigay sa madilim na gabi na palasyo bilang regalo. Susunod, ilulunsad ang mga bagong modelo ng mga produkto. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga teknikal na paghihirap na hindi pa nalampasan sa bagong modelong ito, at ang oras ng paglabas ay hindi pa matukoy. Sa madaling salita, ang 30 baitang 2 automatikong medicinal cauldron na ito ay mawawala ng stock sa merkado. Ang mga magsasaka na naging walang malasakit sa auction ay nagulat at nanghihinayang. Simple lang ang dahilan. Naisip nila na pagkatapos ng auction, habang dumarami ang mga kaldero, ang bagay na ito ay magiging mas mura at mas mura. Kaya, hindi sila nagmamadali. Ayon sa market ng automatic Grade 1 cauldrons, siguradong maglalabas ng peke ang Sky Elixir Sect. Sa oras na iyon, ang bagay na ito ay magiging walang halaga. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang bagay na ito ay mawawala ng stock? At ang huling 3 ay hindi man lang na-auction, ngunit direktang ibinigay sa Dark Palace. Ano ang kahulugan nito? Hindi kaya hindi sila nakabili ng gamot para sa panghihinayang. Totoong hindi na sila makakabili pa, ngunit hindi na kailangan ng Dark Palace ng 3, sapat na ang isa. Ang 2 pa ay regalo lang ni Jenny kay Cheryl. Si Cheryl ay kinilala ng publiko bilang unang asawa ni Terrence, kaya natural na susubukan ni Jenny na pasayahin siya. Si Cheryl ang magpapasya kung kanino ibebenta ang iba pang 2, hindi lamang makakatulong ito sa sekta na bumuo ng mga koneksyon, ngunit magkakaroon din ito ng kita para sa sekta. Kuya Madilim na Gabi, maganda ang pag-unlad ng madilim mong palasyo kamakailan. Pareho tayong mula sa sinaunang antas, kaya dapat tayong magkakilala. Talagang bibisitahin kita sa mga susunod na araw. Elder Anye, nabalitaan ko na ang boyfriend ng Palace Master Chumo ay si Terrence. Master Linford, napakalakas niya, kaya niyang patayin ang Sky Class late phase peak sa ilang segundo lang. Inggit tayong lahat. Tama, Dark Knight Elder. Ang iyong madilim na gabing palasyo ay hindi lamang may tagapagmana, kundi isang Panginoon tulad ni Terrence. Mahirap para sa iyo na hindi yumaman. Nandito ang Grand Elder ng Palace of Darkness para kumitawan sa palasyo sa auction. Ayaw niyang sumama, pero sinabihan siya ni Cheryl, kaya kailangan niyang sumama. Sa katunayan, alam na ni Cheryl na bibigyan siya ni Jenny ng 3 tier ng 2 automatikong kaldero, kaya pinabayaan niya ang Grand Elder. Kung hindi, hindi sana siya sumali sa saya. Gayunpaman, hindi alam ng Grand Elder na ang Dark Palace ay hindi mayaman, at hindi niya kayang bumili ng Grade 2 na automatikong medicinal cauldron. Higit sa lahat, ang Grand Elder ay hindi masyadong palakaibigan. Sa katunayan, hindi masasabing hindi siya palakaibigan. Noong unang panahon, ang lakas ay iginagalang. Kung wala kang lakas, mahina ang Dark Palace. Sino ang handang magpapansin sa iyo? Buti na lang hindi kanya pinansin, buti na lang hindi kanya binitawan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman naging handang lumahok ang Grand Elder sa mga ganitong uri ng sadistang pagtitipon, kahit na minsan ay ipinangako niya sa kanyang sarili na sa kanyang buhay, itatayo niya ang madilim na palasyo sa isang taas kung saan lalabanan ng iba ang pabor sa kanila, tulad ng Sky Elixir Sect ngayon. Gayunpaman, habang siya ay tumanda at lumipas ang panahon, kahit na ang kanyang pangarap na maging Grand Elder ay hindi nagbago, ang katotohanan ay nagpaunawa sa kanya na imposible para sa madilim na palasyo na maabutin siya. Si Ewanir ay isang papel lamang, at siya, sa sarili niyang kapangyarihan, ay hindi na makapagbabago ng anuman. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos maging pinuno ng Dark Palace si Cheryl. Siyempre, naunawaan ng Grand Elder na hindi si Cheryl ang nagbago, ngunit sa halip ay nakahanap siya ng magaling na bodyguard Terrence. Alam na alam ng Grand Elder ang relasyon ni Cheryl kay Terrence, ngunit pinilit pa rin niyang ituring si Terrence bilang fiancé sa karapatang ari ni Cheryl. Nakikita niya ang magandang kinabukasan ng Dark Palace.
Gayunpaman, kahit na ang Grand Elder ay optimistiko tungkol sa hinaharap na pag-unlad ng madilim na palasyo, hindi niya inaasahan na ang sandaling ito ay darating ng napakabilis at biglaan. Sa sandaling ito, naramdaman ng Grand Elder na hindi ito totoo at hindi niya ito kayang harapin. Sa pagtingin sa Sect Masters at Elders na nambobola sa kanya, ang Grand Elder ay may salpok na umiyak. Nagawa na niya, sa wakas nagawa na rin niya. Kahit na hindi ito ginawa ng kanyang Grand Elder, hindi ito mahalaga. Hanggat nabuo ang madilim na palasyo, mamamatay siya ng walang pagsisisi. Hindi inaasahan ng Grand Elder na magiging ganito kalakas ang impluwensya ni Terence, para magawang maglayag ang mga taong ito sa hangin. Hindi ba grade 2 automatic medicinal cauldron lang ito? Sa katunayan, isang kadahilanan din ang pagpigil ni Terence. Ang mga sinaunang sekta na ito ay walang anumang sama ng loob kay Terence, at maliban sa iilan, wala sa kanila ang gustong gawin siyang kaaway. Sino ang nagmamalasakit kung si Terence ay maaaring talagang patayin siya o hindi? Ang lakas ni Terence ay dapat na napakalakas, kaya ang mga taong ito ay hindi dapat makipagtalo sa kanya. Kahit na ang Grand Elder ay abala sa pakikipagpalitan ng kasiyahan sa mga taong ito, masaya siya sa kanyang puso. Nais niyang magawa niya ito araw-araw. Ang kasabikan sa gilid na ito ay naging sanhi ng pagkulimlim ng nakakatakot na mukha ng isang tao sa kabilang panig. Ang taong ito ay si Harry. Dumating siya na may dalang maliit. Akala niya ay magmakaawa si Terence sa kanya na umorder ng mga sangkap para sa 3 automatic grade 2 cauldrons pagkatapos na maubos ang mga ito. Sa panahong iyon, maaaring humingi ng hindi patas na kondisyon si Harry kay Terence. 3,326. Halimbawa, ang pag-iwan kay Melissa, ibinalik siya sa kanyang nakatatandang kapatid, binawi ang makalangit na sandata ng bata, at iba pa. Pero ang eksena sa harapan niya ay parang tinamaan siya ng kidlat, hindi man lang siya makapagsalita. Ano? Matapos mabili itong 30 baitang 2 automatikong kalderong panggamot, hindi na sila magbebenta. Isang pinahusay na produkto. Ngunit hindi niya nalampasan ang mga teknikal na paghihirap. Ano ang kahulugan nito? Hindi alam ang petsa ng paglulunsad. Sa madaling salita, maaaring hindi man lang ito nakalista sa merkado. Kung hindi niya nalampasan ang teknikal na paghihirap na iyon, wala bang grade 2 automatic medicinal cauldrons na ibebenta sa hinaharap? Paano kaya ito? Ano ang dapat niyang gawin sa 300 grade 2 cauldrons na ginawa niya sa kanyang bahay? Kanino mo binibente? Mabilis din ang paghinga ni Small. Alam niya na sila ni Patriarch Charlie ay pinagsama sa mabuti o masama. Paano kung hindi maibenta ang grade 2 cauldrons na ibinente ni na Patriarch Charlie at Harry? Kuya Kang, kami. Huminga ng malalim si Small at lumingon kay Harry. Huwag magpanik. Pinilit ni Harry na kumalma. Imposibleng hindi kailangan ni Terence ng second-class medicine cauldron. Kung hindi, bakit niya tatawagin ang hidden house na ikaw? Kinailangan niyang lampasan ang technical difficulties ng paggawa ng grade 2 automatic medicine cauldron, pero grade 2 ang raw materials. At saka, hindi naman tanga si Terence. Kung hindi niya talaga kayang lampasan ang mga technical difficulties na ito, hindi ba siya maniniwalang tanga si Linford? Ganyan katanga si Terence, siguradong ipagpapatuloy niya ang paggawa ng Tier 2 automatic cauldrons, kaya hindi na natin mapanatili ang Tier 2 cauldrons natin. Isa kang henyo, Junior Brother Kang. Mabilis mong nalaman ang iniisip ni Terence. Hindi katakatakang napakataas ng tingin ni Master sa iyo. Nakahinga ng maluwag ang maliit, na para bang nakakain siya ng pampakalmang tableta. Sa kanya, medyo may kakayahan si Harry. Hindi nakakagulat na ikinasal sa kanya ni Kuya Charlie ang Little 11. Hindi siya malakas, pero mataas ang IQ niya. Hindi ba nagkukulang sa isang tulad niya ang 5 elementong sekta? Natahimik silang dalawa at bumalik sa sekta ng 5 elemento. Sinabi ni Harry kay Patriarch Charlie ang tungkol sa kanyang pagsusuri, at ang huli ay gumaon din. Pagkatapos ng lahat, may katuturan ang pagsusuri ni Harry. Ang hindi nila alam ay ang automatic grade 2 cauldrons na ito ay kapalit lamang ng iminungkahi ni Terence.
Ang layunin ay linlangin si Harry, at si Jenny ay nakahanap na ng kapalit na material para sa Grade 2 cauldron. Para naman sa tinatawag na technical difficulty, gusto lang ni Jenny na mapabuti ang Grade 2 automatic medicinal cauldrons. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga tao na maaaring kontrolin ang kasalukuyang Grade 2 automatic medicinal cauldrons ay limitado. Mga Grade 2 alchemist lang ang makakagamit sa kanila. Gayunpaman, kakaunti lamang ang Grade 2 alchemist sa buong sinaunang mundo. Kung gumawa ka ng napakaraming Grade 2 automatic medicinal cauldrons, kanino mo sila ibebenta? Ang bagay na ito ay hindi masisira ng napakabilis maliban kung ito ay nahawakan ng hindi tama. Kung hindi, maaaring gamitin ang isang medicinal cauldron sa loob ng ilang taon o higit sa isang dekada. Imposibleng magbenta ng isa pang medicinal cauldron tulad nito. Sa panahong ito, si Terence ay nananatili sa madilim na palasyo upang magtanim. Ang sining ng Dragon Mastery ay malapit nang makapasok sa buong ikatlong yugto, at si Terence ay handa nang sumugod sa isang pagkakataon. Gayunpaman, alam niya na hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng magdamag. Kung matagumpay man siyang makalusot o hindi, nasa tadhana na. Nang ang Grand Elder ay masayang bumalik sa Dark Palace dala ang 3 tier na 2 automatikong kaldero ng gamot, si Terence ay nakatanggap ng tawag mula kay Jenny, o sa halip, si Jasmine. Bagamat maraming leader ng sekta at matatanda ang gustong gumamit ng mataas na presyo o iba pang mapagkukunan para ipalit sa tier 2 na automatikong kaldero ng gamot mula sa dakilang Elder, hindi pumayag ang dakilang Elder. Malinaw na niya ang kanyang posisyon sa madilim na palasyo at handa siyang hayaan si Cheryl na magdesisyon kapag bumalik siya. Gayunpaman, itinala niya ang mga alok mula sa bawat bahay at hiniling kay Cheryl na magpasya kung saang bahay niya ibebenta ang dagdag na 2 automatikong kaldero. Jenny, ito ay tungkol sa Tier 2 automatic medicinal cauldron, tama ba? Kinuha ni Terence at nagtanong. Oo, Terence bro. Isa kang Diyos. Alam mo ang lahat. Gulat na sabi ni Jenny. Jasmine, itigil mo na ang papuri sa akin. Hindi ako sanay. Pinagpawisan si Terence. Nakaramdam siya ng kaunting awkward nang purihin siya ni Jenny. Ako si Jenny. Baka si Terence bro ay may gusto sa isang business genius tulad ni Jasmine. Tanong ni Jenny. Kung gayon, Jenny. Mapait na ngumiti si Terence, may bago ka bang plano? Sa katunayan, maaari kang gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Hindi na kailangang pag-usapan ang lahat sa akin. Actually, ganito. Gamit ang Grade 2 automatic cauldron na pumapalit sa cauldron materials ay pwedeng ibenta sa merkado anumang oras. Nakahanap na kami ng solusyon sa problema ng cauldron materials. Pero kung Grade 2 automatic cauldron lang ang pumapalit sa mga materyales, kahit medyo mas maganda ang kalidad, imposibleng mag-promote ng benta. Sinabi ni Jenny, ginagamit ng kasalukuyang Tier 2 automatic cauldrons ang mga cauldrons ng Skypil Sect bilang hilaw na materyal. Magagamit ang mga ito sa loob ng maraming taon o kahit na mga dekada. Ngunit ang kapalit na materyal na mayroon tayo ay magagamit sa loob ng ilang dekada. May pagkakaiba sa asensya, ngunit hindi malaki ang pagkakaiba. Hindi tayo makapaghintay ng isang dekada para maibenta ito. Oh, anong sitwasyon ngayon? Tanong ni Terence. Ang benta ng mga automatic cauldrons ay medyo maganda kamakailan, at si Terence ay nakakuha ng malaking halaga mula sa Overseas Practitioners Association, na nasa Jade Space pa rin. Wala siyang oras para ibigay ito sa iyo Akira, at sa money transfer na iyon, hindi na kailangan ng orphanage ng pera. Nasa tamang landas sila, at nalutas ang isa sa mga alalahanin ni Terence. At kaya, hindi talaga kailangan ni Terence ng ganoon kalaking pera. Ngunit alam niya na ang kumpanya ay lumago ng malaki, at ang bahay ni Leo, Fatty Boy, Jacob, at ang iba pa ay umaasa dito para mabuhay. Hindi ito maaaring tumigil o magsara, kaya kinailangan silang tulungan ni Terence sa abot ng kanyang makakaya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-imbento si Jenny ng isang medicinal cauldron na maaaring magpapahintulot sa isang first-grade alchemist na pinuhin ng isang second-grade pill. Nakakadurog ang mga salita ni Jenny, at tumalon si Terence.
Ano? Ang isang unang ranggo na alchemist ay maaaring pinuhin ang isang pangalawang ranggo na tableta. Hindi katakataka na nagulat si Terence, ito ay isang ganap na naiibang kwento mula sa 1,000 taong gulang na mga tuntunin ng mundo ng pagsasanay. Kung ang isang first-class refiner ay makakagawa ng second-class pill, ang status ng isang second-class refiner ay bababa. Maaaring sabihin na ito ay isang mahusay na bagay para sa karamihan ng mga tao, ngunit ang isang maliit na bilang ng mga tao ay mahihirapan. Sila ay orihinal na matataas at makapangyarihang mga alchemist sa ikalawang baitang, ngunit ngayon ay pareho na sila ng mga alchemist sa unang baitang. 3,327. Oo, pero may technical problem pa rin. Sinabi ni Jenny, ang prinsipyo ng Grade 1 at Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron na ito ay umasa sa Grade 1 Alchemist para kontrolin ang temperatura ng alchemy fire. Sa mga tuntunin ng intensity ng apoy, ang Grade 1 Alchemwise Alchemy Fire ay tiyak na hindi kasing lakas ng Grade 2 Alchemist's Alchemy Fire. Ang bahaging ito ay maaaring dagdagan ng external force. Ang iniisip ko ay isang material na maaaring mag-imbak at magbigay ng espiritual na enerhiya. Hanggat maaari nating mahanap ang material na ito, maaari tayong lumikha ng Grade 1 at Grade 2 Automatic Cauldrons. Gayunpaman, medyo mahirap hanapin ang material na ito, at ito rin ay isang problema upang singilin ito ng enerhiya. Bagamat maaari tayong kumita ng malaking halaga sa hinaharap sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong sa Grade 1 at Grade 2 na mga automatikong kaldero, kahit na mahirap pa ring singilin ang material na ito sa Grade 1 at Grade 2, kahit na mahirap pa ring singilin ang material na ito sa kanilang kaldero. Singilin mo. Ang sinabi ni Jenny ay hindi komplikado, sa lahat ito ay isang bagay lamang na hindi kayang gawin ng isang first-grade refiner, at kailangan nilang gamitin ang enerhiya na nakaimbak sa bagong automatikong kaldero upang mabawi ito. Kapareho ito ng ideya ni Terence na gumamit ng pinagsamang pag-atake upang gumawa ng maraming refiner na magpino ng mga table task ng sabay-sabay. Hindi niya akalain na ilalapat ito ni Jenny sa bagong automatic cauldron. Pagkatapos marinig ito, medyo henyo siya. Kung mabibili ang ganitong uri ng medicinal cauldron, malamang na magdadala ito ng hindi maisip na pagmamadali upang bilhin ito, at ang follow-up na after-sale service upang singilin ito ay magdudulot din ng astronomical na kita. Ngunit ang parehong problema ay, paano ito mag-imbak ng enerhiya at tunay na enerhiya? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang una niyang naisip ay ang heirloom ni Tito Fredo, ang White Energy Stone. Ang bagay na dinala ni Drake ay ang parehong bagay. Sa madaling salita, ang puting enerhiyang bato na ito ay maaaring mag-imbak at maglabas ng enerhiya, ngunit ito ay bihira. Itinuring itong kayamanan ng sekta ni Tito Fredo, at hindi na nila ito nahanap ng maglaon. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito bihira. Ngunit nang maglaon, dinala ni Drake ang isang mapa ng kayamanan, na nagsasabing maraming mga batong ito sa kayamanan. Makuha kaya niya ang mga batong ito? Sa pag-iisip na iyon, tumahimik si Terence at nagsimulang magplano. Kahit na wala ang insidente kay Jenny, pinaplano ni Terence na pumunta sa Hakuna Martians Desierto. Ayon sa impormasyon ng Pulang Kabibe, mayroong base ng lason doon, at ito ang pinakamalaki. Baka may balita tungkol sa panggilan doon. Terence bro, anong iniisip mo? Naiisip mo ba yung White Energy Stone? Tanong ni Jenny. Naisip mo rin ba? Naalala ni Terence na alam din ito ni Jenny. Nang wala silang magawa, ibinigay pa ni Terence ang bato kay Jenny para mag-aral. Tama. Noong idinisenyo ni Jenny ang Grade 1 at 2 Automatic Medicinal Cauldrons, ginamit niya itong White Energy Stone bilang reference. Naisip ni Jenny na ang prinsipyo ng mga bagay na ito ay malamang na pareho, kaya ginamit din ni Jenny ang White Energy Stone bilang prototype noong idinisenyo niya ito. Sabi ni Jenny. Sa madaling salita, hanggat mayroon tayong mga puting enerhiya na bato, maaari nating i-mass produce ang mga ito, di ba? Tumango si Terence, mas determinadong pumunta sa disyerto ngayon. Oo, ngunit ito lamang ang unang hakbang sa paglutas ng problema. Ang susi ay ang pagsingil. Huminto sandali si Jenny bago nagpatuloy.
O, maaari ko itong palitan ng sapat na puting enerhiyang bato. Ito ay isang mahirap na problema. Kumunat ang noo ni Terence. Saan nagmula ang enerhiya mula sa bato ng enerhiya? Pagkatapos gamitin ito, maaari ba itong ma-recharge? Jenny, sandali, tatawag ako at magtatanong tungkol dito. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tinamaan ni Terence ang kanyang ulo. Paano niya makakalimutan si Boss? Si Boss Bale ay dating pinuno ng sekta ng 5 elementong sekta at napakaraming kaalaman. Dahil hindi inalis ng Little 11 ang Energy Stone matapos itong makita, ngunit itinapon ito sa isang tabi dahil sa pang-aalipusta, ibig sabihin ay nakita na niya ito noon pa. Kaya, dahil nakita na niya ang bagay na ito noon, paanong hindi makikita ni Boss Bale? Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence na tanungin si Boss Bale. Okay, Terence bro, I'll be waiting for your news. By the way, I'm back in the villa in Eastern City. Kailan ka babalik? Sinisimula ni Jenny na mami si Terence. Wala siya sa bahay nang bumalik si Terence, at nang matanggap niya ang balita, umalis na si Terence. Sa katunayan, isang gabi lang nanatili si Terence sa villa bago umalis, at hindi na makakabalik si Jenny sa oras sa susunod na araw. Sige, babalik ako ngayon. Bibisitahin ko rin si Teacher Bale. Sabi ni Terence. Kung gayon hihintayin kita. Masayang tumango si Jenny. Tumayo si Terence at lumabas ng silid, kailangan niyang umalis sa Dark Palace. Halos 1 linggo na siya rito, at habang ang kanyang sining ng Dragon Mastery ay malapit na sa buong yugto, wala pa ito. Ilang araw na ang nakalipas mula nang marating niya ang ganoong yugto, at oras na para umalis siya. Bagamat alam ni Cheryl na si Terence ay hindi makakasama niya magpakailanman sa madilim na palasyo, hindi niya inaasahan na kapag dumating talaga ang araw na iyon, siya ay magiging sobrang malungkot, tulad ng huli nilang paghihiwalay. Ipinanta siya ni Cheryl ang tungkol kay Terence na manatili sa kanya sa madilim na palasyo, hindi sila gaanong nagkita, at ginugol ni Terence ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang, ngunit sapat na iyon. Ito ay tulad ng pabalik sa villa, at pakiramdam niya ay ligtas siya nang malaman na nasa tabi niya si Terence. Gayunpaman, si Cheryl ay isang makatuwirang tao. Alam niya na marami pang dapat gawin si Terence. Imposibleng hindi umalis. Tanging kapag si Terence ay patuloy na bumubuti ay muli silang magkasama. Kailangang lumakas ni Terence para sa Sky Class Island plan. Pagkatapos magpaalam kay Cheryl at sa Grand Elder, hindi ito ipinakita ni Cheryl sa kanyang mukha kahit na nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanila. Bakas lang sa mukha niya ang kaunting lungkot. Ganito si Miss. Siya ay nagtago ng maraming bagay sa kanyang sarili at hindi kailanman sinabi ang mga ito ng malakas. Nang gabing iyon, sumakay si Terence sa Purple Lightning Beast pabalik sa lungsod ng Stonegate. Pag-uwi niya, nakita niya si Jenny sa sala. Terence bro, bumalik ka na. Si Jenny, Yasi, at Melissa ay pamilyar sa isa't isa, kaya hindi niya naramdaman na isa siyang estranghero. Oo, Jenny, mag-impake ka na. Magkasama tayong magkikita ni Mr. Bale. Nais ni Terence na magawa ito sa lalong madaling panahon bago umalis patungo sa disyerto ng Hakuna Martians. Walang gaanong iimpake si Jenny, kaya tumayo siya at lumabas ng bahay kasama si Terence. 3,328. Si Yasi at Melissa ay walang magawa, ngunit narinig nila mula kay Jenny na pupuntahan ni Terence si Boss Bale pagkatapos niyang bumalik. Napakagabi na, ngunit masaya pa rin si Boss Bale nang marinig na narito si Terence. Sinabi niya sa kanila na lumapit, ngunit nagulat si Terence nang makita siyang Joanne sa sala. Hindi niya inaasahan na lilipat siya sa bahay ni Boss Bale. Nangangahulugan ba iyon na naayos na ni Wilfred ang mga bagay sa kanya Joanne? Gaya ng inaasahan, nang dama po ang mga mata ni Terence sa kanya, medyo napahiya siya. Boss, dinala ko na si Joanne para makilala ang kanyang mga magulang. Nakapag-appointment na kami para pumunta sa Southeast Asia bukas, kaya dito mananatili si Joanne ngayong gabi. Tumango si Terence.
Pakiramdam niya ay hindi siya mapagkakatiwalaang tao, ngunit dahil gusto siya ni Wilfred, ayaw ni Terence na masyadong makialam. Nais ko kayong lahat ng isang magandang oras. Nakangiting sabi ni Terence. Boss, hindi ka ba talaga pupunta? Hindi kasama ang hipag na si Melissa. At ang hipag na si Jenny. Nang makita ni Wilfred si Jenny, alam niyang mali ang sinabi niya. Sinabi niya iyon nang hindi nag-iisip. Nakakasama talaga. Nandito si Jenny, ngunit kailangan lang niyang banggitin si Melissa. Medyo nanlumo si Wilfred. Kahit isang tulala ay masasabi na may espesyal na relasyon sina Terence at Jenny. Gayunpaman, si Jenny ay tila hindi nagseselos. Sa halip medyo nahihiya siya nang tawagin niya ang kanyang hipag na nagpaga ng pakiramdam ni Wilfred. Hindi ako sasama. Marami akong gagawin. Sasama ba kayong dalawa bukas? Tanong ni Terence. Pupunta rin sina Gary at Danica. Sino ang nakakaalam kung bakit sila pupunta? Gayunpaman, hindi tayo pareho ng biyahe. Sa pagsasalita nito, medyo nena si Wilfred. Talagang pinagmumultuhan siya ng 2 taong ito. Joan ay nakumpirma na ang kanyang relasyon sa kanya, sinusubukan pa rin ba ni Danica na makialam? Silang dalawa. Kumunat ang noo ni Terence, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, boss. Lalayo ako sa kanila. Tumango si Wilfred. Hindi na nagsalita pa si Terence at bumaling kay Boss Bale, Mr. Bale, mag-uusap tayo sa study. Tara na. Alam ni Boss Bale na may gagawin si Terence, bibisita sa ganitong oras. Tumayo siya at naunang naglakad papunta sa study room, kasama sina Terence at Jenny sa likod. Pagkapasok nila sa study, ngumiti si Wilfred at sinabing Joan siya, Joan, gabi na. Magpapahinga na tayo. Pahinga. Anong pahinga? Hindi pa nga nagpapahinga si Lord Bale, and you're telling me to rest. Ano bang iniisip mo? Joan at Wilfred ay hindi pa nakakalusot sa huling linya ng depensa, ngunit silang dalawa ay naghalikan at nagyakapan na, at kahit na ganoon, hindi napigilan ni Wilfred. Hehe. Tere, manood tayo ng TV dito sandali. Tuyong tumawa si Wilfred at walang magawang umupo sa sofa. Gayunpaman, pagkatapos niyang maupo, sinulyapan niya si Wilfred at nahihiyang sinabi, Wilfred, paano ito, maligo ka muna. Dahil sa sobrang pagtitiis mo sa mga araw na ito, nangako akong gagantimpalaan ka ngayong gabi. Matutulungan kita. Minsan sa aking bibig, ngunit kailangan mong linisin ang iyong sarili. Kung hindi mo kayang linisin ang iyong sarili, huwag mo akong sisihin sa hindi pagtupad sa aking salita. Matapos marinig ni Wilfred ang mga salita ni Joan, nagulat siya. Mabilis siyang tumayo at tinapik ang kanyang dibdib, nangakong, huwag kang mag-alala, talagang huhugasan ko ito ng maayos. Sinisigurado kong napakalinis nito. Sisiguraduhin kong huhugasan ito ng 3 beses sa loob at 3 beses sa labas. Wala kang makikitang problema. Sige. Titignan ko ang oras. Huwag kang lalabas ng wala pang kalahating oras. Joan nodded in satisfaction. Siyempre, masyadong maliit ang kalahating oras. It'll take at least 30 minutes. Tumawa si Wilfred at nagmamadaling pumunta sa banyo. Si Joan, na nakaupo sa sofa, ay nagkaroon ng masalimuot na tingin sa kanyang mga mata nang makita niya si Wilfred na pumasok sa banyo. Pagkatapos ay tumayo siya, kumuha ng tasa sa coffee table, at pumunta sa direksyon ng water dispenser. Gayunpaman, nang mapadaan siya sa study room, tila nadulas siya at kinailangan pang kumapit sa pinto ng study room bago siya makatayo. Si Terence ay isang Sky Class Master, at naramdaman niyang may pumasok, ngunit hindi niya masyadong pinansin ang tunog ng water dispenser. Pagkatapos ng lahat, si Wilfred at ang iba pa sa labas ng pinto, at hindi kailangang maghinala si Terence. Bukod dito, ang taong ito ay pumunta lamang upang kumuha ng tubig at hindi na natili sa harap ng pag-aaral. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Terence sa kanyang maliit na pakikipag-usap kay Boss Bale, maikling ipinaliwanag kung ano ang nangyari kamakailan bago makarating sa pangunahing punto. Teacher Bale, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa pinakabagong Tier 2 automatic medicinal cauldron, tama ba? Tanong ni Terence.
Bakit hindi ko nabalitaan? Itong automatic Tier 2 medicinal cauldron mo ay naging limelight kamakailan. Pero ano ang problema? Nabalitaan ko na tumigil na sa pagbebenta itong medicinal cauldron. Are you preparing to research an improved version? Tanong ni Boss Bale. Tama. Totoo yan. Totoo ang chismis. Bumubuo kami ng bagong henerasyon ng Tier 2 automatic cauldrons. Hindi na kami gumagamit ng Tier 2 cauldrons bilang hilaw na materyales, ngunit nakatagpo kami ng teknikal na problema. Inamin ni Terence. Oh. Nakahanap ka na ng substitute material. Ang galing. Tumango si Boss Bale at sinabing, gusto kong sabihin sa iyo noon na kahit na ang mga hilaw na materyales ng Grade 2 medicinal cauldron na ito ay inutusan mula sa Hidden House of Fu, ang kanilang medicinal cauldron ay nagmula rin sa Sky Elixir sect, which is the 5-element sect, kaya hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Pero dahil nahanap mo na, walang problema. Oo, ngunit ang kasalukuyang kahirapan ay gawing mas matalino itong Grade 2 automatic medicinal cauldron. Parang ganito. Sabi ni Terence. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Terence ang bagong Grade 1 and 2 automatic cauldrons kay Boss Bale ng detalyado. Oh. Kung ganoon, talagang napakalakas ng medicinal cauldron na ito. Si Boss Bale ay isang bihasang tagapagpino, at ang kanyang pangunawa sa pagpino ay mas malalim pa kaysa kay Terence. Laking gulat niya nang marinig na may kalderong tulad nito, alam niya kung anong uri ng epekto nito sa mga refiner. Oo, ngunit bihira ang mga puting enerhiyang bato tulad nito. Sabi ni Terence, narito ang isang mapa na ibinigay sa akin ng isang kaibigan. May minahan daw na white energy stone sa malayong disyerto ng Hakuna Marta. Maraming puting enerhiyang bato sa loob. Yung Hakuna Martian's Desert. Pupunta ka dun para kunin yung energy stones. Nang marinig iyon, agad na sumimangot si Boss Bale. 3,329. Anong mali, Mr. Bale? Is there something wrong? Nalaglag ang puso ni Terence nang makita niya ang ekspresyon ni Boss Bay. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Terence, kahit pumunta ka sa disyerto ng Hakuna Matata, baka hindi mo makuha ang white energy stone. Hindi. Umiling si Boss Bale at sinabing, dahil kilalang kilala ko itong white energy stone. Detalyadong naitala ito sa diary ng 5-element sect. What do you mean? Hindi kaya walang white energy stones doon. Is this map a lie? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi kasinungalingan ang mapa. May minahan ngang white energy stone doon. Tumigil sandali si Boss Bale, pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, hindi ito isang lupang walang may-ari. Ito ay kinokontrol ng isang tao matagal na ang nakalipas, at ito ay isang cultivation family. Isang cultivation family. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, parang hindi ganoon kadali ang mga bagay gaya ng iniisip niya. Tama. Ang lugar na iyon ay hindi na bahagi ng ating island, kundi isang banyagang lupain, ang Hakuna Martians na disyerto. May isang misteryosong lahi na tinatawag na lahi ng Pauli. Ang lahing ito ay masasabing tao, ngunit hindi rin sila tao. Walang nakakaalam kung ano mismo ang mga ito dahil hindi pa nila ipinahayag na sila ay lumilitaw sa anyo ng tao. Gayunpaman, ang hitsura nila ay ibang-iba mula sa mga normal na tao. Gayunpaman, sa una, ang lahi na ito ay masasabing tao, ngunit ang mga ito ay hindi rin tao. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong mga ito dahil hindi nila kailanman ipinahayag na sila ay lumilitaw sa anyo ng tao. Gayunpaman, ang hitsura nila ay ibang-iba mula sa mga normal na tao. Gayunpaman, sa una, ang mga ito ay banyaga, sa tingin ng lahat ay iba ang kanilang pag-unlad. Nang agham at teknolohiya, lalong sumikat ang internet nang gumamit din ng internet ang mga tao sa mundo ng paglilinang, nalaman ng mga tao na kakaiba ang hitsura ng lahing ito sa mga dayuhan, kaya hinala namin na hindi sila tao. Paliwanag ni Boss Bale. Ang Pauli clan. Hindi tao. Medyo nagulat si Terence, ngunit hindi siya nabigla. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang malaking apoy na Lion Clan, ang Spider Clan, at ang Purple Lightning Beast, na pawang nagsasanay ng mga espiritong hayop.
Ito ay hindi nakakagulat na ang iba pang mga hindi tao na lahi ay maaaring magsanay. Tama, pero hindi ko rin masigurado. Bukod sa 5-element sect natin, nakikipag-ugnayan din ang Pauli clan sa Cultivators Trade Association. Maliban doon, wala silang masyadong kontak sa iba, at napakakaunting impormasyon tungkol sa kanila. Huminto sandali si Boss Bale bago nagpatuloy. Noon, pumunta sila sa mundo ng paglilinang ng negosyo ng Eastland. Sa pamamagitan ng aming 5 elementong sekta, nakipag-ugnayan sila sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka at pagkatapos ay ipinagpalit ang mga puting bato ng enerhiya para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim na kailangan nila. Kung ganoon, ang kanilang mga puting enerhiya na bato ay maaaring ibenta. Napukaw ang interes ni Terence, gayunpaman, ang mga puting enerhiyang bato na ito ay tila bihira na ngayon. Oo, ngunit iyon ay sa nakaraan. Sa nakalipas na 2 hanggang 300 taon, ang angkan ng Pauli ay hindi na makipag-ugnayan sa lugar na ito. Sa kanilang huling transaksyon, sinabi din nila na ang mga white energy stone ores ay unti-unting nababawasan. Gusto nilang panatilihin ang natitira para sa kanilang sariling paggamit. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na kanilang ipinagpalit ay sapat na para magamit nila sa loob ng ilang buhay, kaya tumigil sila sa kanilang mga transaksyon. Kaya, sabi ni Boss Bale, pagkalipas ng 2 hanggang 300 taon, maraming mga magsasaka na nakakaalam tungkol sa puting enerhiyang bato na ito ay namatay na o tamad na banggitin ito. Tumango si Terence. Maaaring burahin ng panahon ang maraming bagay. Sapat na ang 2 o 300 taon para maibaon ang white energy stone sa agos ng kasaysayan. Dahil, pabayaan ng 2 o 300 taon, kahit 100 taon ay sapat na para makalimutan ng mga tao ang mga bagay na ito. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang 11 maliit at ang iba pa ay alam ang tungkol sa white energy stone. Ang 5 elemento na sekta ay ang unang sekta na nakipag-ugnayan sa angkan ng Pauli. Maaaring mayroon pa ring maliit na stock ng white energy stone sa 5 elementong sekta. Hindi nakakagulat na hindi ito pinansin ng Little 11. Kung ganoon nga, ang bagay na ito ay kabilang sa angkan ng Pauli. Kung ganoon, kahit na pumunta ako sa desyerto ng Hakuna Marta at hanapin ang lokasyon sa mapa na ito, wala itong silbi. Hindi ko makukuha ang white energy stone. Hindi mapigilan ni Terence na mabaygo. Tila ang tinatawag na treasure map ni Drake ay hindi isang treasure map, ngunit isang mapa ng teritoryo ng Pauli clan. Ang mga taong bumalik ay malamang na ipinagpalit para sa isang puting enerhiya na bato at isang mapa mula sa angkan ng Pauli, na iniisip na palitan ito sa hinaharap. Gayunpaman, ang 2 bagay na ito sa paanuman ay napunta sa mga kamay ni Drake, na nagpaisip sa kanya na ang mga ito ay ilang magagandang bagay. Hindi naman ganoon ang kaso. Pagkaraan ng maraming taon, maaaring nakahanap ang angkan ng Pauli ng bagong minahan ng bato ng enerhiya. Kaya lang pagkatapos ng maraming taon ng hindi pakikipagkalakalan, sapat na ang natitirang mga mapagkukunan ng pagtatanim sa kanilang mga kamay, kaya't hindi na sila muling nakipagkalakalan. Kaya, iwinagayway ni Boss Bale ang kanyang kamay at sinabing, kung mayroon ka nito, hindi na ito makakasama, hindi na ito makakasama. Kaya ganon. Kung ganoon, I should really go and try my luck. Sabi ni Terence sabay tango. Tama. Isa ang angkan ng Pauli sa mas madaling pakisamahan. Sa kanila, basta babayaran mo sila ng sapat na halaga at ipakita mo sa kanila ang iyong sinseridad, tiyak na ibabalik nila ang pabor. Sabi ni Boss Bale. Kung ganoon, kailangan kong mag-thank you, Teacher Bale. Gabi na, babalik muna ako. Hindi na nagtagal si Terence pagkatapos makuha ang sagot na gusto niya. Gabi na kasi. Sige, hindi kita papaalisin. Tumigil sandali si Boss Bale at nagpatuloy, nabalitaan ko na ang nangyari sa madilim na palasyo. Dapat itong nauugnay sa Charlie. Dapat kang mag-ingat. Alam ko, naghinala na si Terence kay Harry, at ngayong sinabi ito ni Boss Bale, masigurado si Terence na ito ay gawa ng ninuno ng Charlie at ni Harry. Gayunpaman, kahit na alam niya, walang magagawa si Terence sa ngayon. Alam ni Terence ang sarili niyang sitwasyon.
Totoong kaya niyang patayin ang Sky-class late phase peak sa 1 segundo, ngunit hindi niya sila kayang patayin ng tuloy-tuloy. Higit pa rito, mayroong Sky-class late phase peak masters sa 5-element sect, at hindi lang sila maaaring patayin ni Terence ng direkta. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sina Terence at Jenny sa tirahan ni Boss Bale, sa 5-elementong sekta, ang mukha ng ninuno ng Charlie ay sobrang dilim. Si Harry, sa kabilang banda, ay nabigla at hindi rin makapaniwala. Biyenan, totoo ba ang sinabi mo? Wala nang plano si Terence na gumamit ng Class 2 Medicine Cauldron bilang raw material para makagawa ng Class 2 Automatic Medicine Cauldron. Tanong ni Harry, ayaw sumuko. Hindi masama. Huminga ng malalim si Patriarch Charlie at sinabing, hindi ito maaaring peke, napakatumpak ng impormasyong ito. Sinabi mismo ni Terence kay Boss Bale. At saka, hindi ako pwedeng magsinungaling sa akin ang source of information ko. 3,330. Kung ganon. Nasayang lahat ng grade 2 medicinal cauldrons na ginawa natin dati. Ang buong katawan ni Harry ay parang impes na lobo habang siya ay bumagsak sa lupa. Kailangang malaman ng isa na ito ang buong taya niya. Ang ideya ay mabuti, maaari niyang makuha ang pinagmulan ng mga hilaw na materyales ni Terence at magagawa niyang makipagtulungan sa kanya, ngunit paano ngayon? Sa pagpapalit ni Terence sa Grade 2 Medicine Cauldron, lahat ng Grade 2 Medicine Cauldron ni Harry ay walang silbi. Hindi lamang ito isang pag-aaksaya ng lakas tao at mga mapagkukunan, ngunit ang pinakamahalaga, ang 5 elemento na sekta ay wala ng kapital upang makipagtulungan kay Terence. Kung walang mangyayaring masama, dapat ganito. Si Patriarch Charlie ay hindi kailanman naging tao sa kanyang salita pagdating sa usapin ng negosyo, at ngayong may nangyaring ganito, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, hindi niya sinisisi si Harry. Kung tutuusin, siya ang gumawa ng desisyon noong una, at marami siyang responsibilidad para sa problemang ito. No accident. No accident. Father-in-law, bakit hindi natin siya ma-accident? Naging masungit ang mukha ni Harry habang nagsasalita. Terence, pinilit mo akong gawin ito. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo at ayaw mong magtrabaho sa amin, kaya huwag mo akong sisihin sa pakikipaglaban sa iyo hanggang sa kamatayan. Aksidente. Ano bang meron sa aksidenteng ito? Ang ninuno ng Charlie ay nasa kanyang katalinuhan, ngunit nagningning ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Harry. Hehe, hindi ba pupunta si Terence sa desyerto ng Hakuna Marta para hanapin ang Pauli? Biyenan, dapat may paraan ka para makipag-ugnayan sa Pauli, di ba? Sinabi rin ni Boss Bale na hanggat sila ay sapat na taos puso at may sapat na bargaining chips, ang Pauli clan ay magbabalik ng pabor. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi natin tumanggi ang angkan ng Pauli na magtrabaho kasama si Terence at ibenta sa kanya ang White Energy Stones? Sa ganoong paraan, si Terenzol ay maaaring maging automatic grade 1 at si Terenzol Medex. Nasira. Hindi naman sa hindi natin magagawa iyon, ngunit kung gagawin natin iyon, kahit na hindi gawin ni Terence ang una at ikalawang baitang automatikong kaldero, gagawin lamang niya ang kasalukuyang ikalawang baitang automatikong kaldero at papalitan ang mga ito ng mga bagong materyales. Pagkatapos ay hindi tayo makakalaban sa kanya. Ang Charlie Elder ay walang business mind ni Harry, kaya hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Harry. Ganito. Hanggat wala silang White Energy Stones, magagawa lang nila ang kasalukuyang Tier 2 Automatic Medicinal Cauldrons. Kahit palitan nila ang mga materyales ng Medicinal Cauldron, magiging pareho pa rin ang function, di ba? Tumigil sandali si Harry bago nagpatuloy, kung ganoon, magkakaroon tayo ng lakas para makipagkompetensya. Nakuha na rin ng ating Sky Elixir Sect ang isa sa Tier 2 Automatic Cauldron sa merkado. Pagdating ng panahon, ipapagawa natin kay Professor Benjamin ang pangalawa na gumawa ng replika. Dapat posible. It's just a matter of time. At kapag dumating na ang oras, makakalaban din natin sila. Kailangang mag-alala na hindi maibenta ang Tier 2 Cauldron na iyon. Magandang ideya. Tumango ang ninuno ng Charlie. Hindi siya kasing talino ni Harry pagdating sa mga usapin sa negosyo, ngunit mas mabisyo siya kaysa kay Harry.
Nag-isip siya ng mas malupit na ideya. Kung patay na si Terence, nangangahulugan ba iyon na ang kaldero ay ibebenta ng eksklusibo sa Sky Elixir Sect? Sa oras na iyon, maaari tayong kumita ng perang ito kahit anong gusto natin. Oh! Bienan, gusto mong patayin si Terence. Nagulat at natuwa si Harry, pero si Terence malakas siya, pero hindi ba niya nagawang patayin ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo? Sino ang dapat nating ipadala para patayin si Terence? Kami. Wala na tayong kailangang gawin. Umiling si Patriarch Charlie at tumawa. Hindi mahina ang Pauli sa pagkakaalam ko, mayroon na silang 3 Sky-class late phase peak masters, at natatakot ako na mas marami pa sila ngayon. Ang hayaan ng mga taong ito na subukan ang tubig at patayin si Terence ay isang magandang ideya. Sa ngayon, walang nakakaalam kung kaya ni Terence sa Sky-class late phase peak, at sa tulong ng Pauli, nakakatipid ako ng maraming pagsubok. At saka, kahit mabaigo tayo, wala tayong mawawala. Magandang ideya iyon. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang angkan ng Pauli. Pero, Bienan, may maitutulong ba sila? Tiwala si Harry na hindi makikipagpalit ang Pauli kay Terence, ngunit hindi siya sigurado na mapapatay siya ng mga ito. Hindi niya maiwasang mag-alala. Kailangan kong subukan ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Patriarch Charlie. Paano ito? Gusto kong kunin mo ang aking token at makipag-ayo sa tribong Pauli ngayon din. Personal kang pupunta doon. Napakurap si Harry. Ang angkan ng Pauli ay hindi nakikipag-ugnayan sa mundo ng paglilinang sa Central Plain sa nakalipas na 2 hanggang 300 taon. Wala rin akong paraan para makipag-ugnayan sa kanila. Dapat alam mo na wala pang mga mobile phone noon, at iyong mga espiritong hayop na dalubhasa sa pagpapadala ng mga liham, na alam ang lokasyon, ay patay na lahat. Wala talagang paraan para makipag-ugnayan sa kanila maliban kung ako mismo ang pumunta sa kanilang lugar. Ngunit huwag kang mag-alala, sabi ni Ancestor Charlie. Ang pinakaunang mga emisaryo ng angkan ng Pauli ay dumating sa Central Plains at nakipag-ugnayan sa 5 elementong sekta. Kung pupunta ka bilang isang disipulo ng 5 elementong sekta, hindi nila gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Mabuti naman. Naisip ni Harry na kung mapapatay niya si Terence, kung gayon ano ang malaking bagay sa pagtawid sa mga bundok at ilog patungo sa desyerto ng Hakone Martians. Hanggat patay na si Terence, sulit ito kahit gaano pa siya pagod. Kung ganoon, mag-impake ka na at umalis ka na bukas. Itinuro ni Patriarch Charlie. Kinaumagahan, nag-impake si Harry ng kanyang mga gamit at dinala ang maliit na kasama niya, papunta sa desyerto ng Hakone Marta. Binalak ni Terence na umalis sa loob ng ilang araw, ngunit may malaking nangyari sa oras na ito. Kinailangan niyang itigil ang kanyang planong pumunta sa desyerto at manatili sa lungsod ng Stonegate. Si Melissa ay nawala ng malay, at siya ay nahimatay ng walang anumang babala. Sa totoo lang, medyo simple lang Yasi at Melissa ay dapat na gumising ng magkasama ngayong umaga para sa almusal ni Terence, ngunit si Melissa ay natutulog pa rin. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni Yasi at bumaba ng mag-isa. Kung tutuusin, hindi naman big deal para kay Melissa na matulog. Sa pananaw ni Yasi, malamang ay dahil kakabalik lang ni Terence kagabi at medyo excited si Melissa, matagal silang nag-chat bago matulog. At kaya, hindi nakita ni Terence si Melissa, at tinanong si Yasi. Sinabi niya na si Melissa ay hindi nagising kagabi, at si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Ngunit, nang matapos ang dalawa sa kanilang almusal, hindi pa rin bumababa si Melissa. Nakakagulat si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.